Yo, what's up mga tol? Magandang araw. Kumusta naman tayo dyan mga tol? Ayos pa ba? Balita ko, nagkagulo daw sa talipapa. Ano? Kaya nyo pa ba? Sana okay lang kayong lahat at wala na gaanong nasaktan. Anyway, tara, samahan nyo na lang ako magkalikot. For today's video nga pala, another day, another bike kalikot na naman tayo mga tol. Ang kakalikutin ko nga pala ngayon ay isang state bicycle. Huwag ka na mag-Ingles! Ang problema nga pala nito ay kumakalog na yung bottom bracket. At ang isa pang problema, hindi nga pala even yung pagkakasalpak ng wheelset. At kung napapansin nyo, mas lamang yung left side. Anyway, unahin ko na munang kalikutin tong bottom bracket. Eto nga pala yung bottom bracket mga tol. Ang tawag nga pala sa bottom bracket na to ay English type bottom bracket na square tapered. Maayos pa naman yung mga ball retainer, hindi pa naman durog. Siguro kaya kumakalog ay maluwag lang yung bottom bracket. Ito pa rin sana ang gagamitin ko. Lilinisan at iriripak ko na lang. Pero ayon dun sa may-ari ng bike, kung maaari ay palitan na lang daw ng sealed bearing para daw mas matibay. At sinukat ko na nga yung spindle mga tol para malaman ko kung anong sukat ng bottom bracket na sealed bearing yung ilalagay. At ayon nga sa actual na sukat ko mga tol, 118 yung haba ng bottom bracket na isasalpak ko. At syempre, bago ko nga isalpak yung bagong bottom bracket, nilinis ko muna yung BB shell para maganda yung tirada. At pagkatapos, papasadahan natin yan ng grasa na pang espikikay. Pampadulas para smooth ang pasok ng bagong bottom bracket. Hindi ko na nga rin pala ibinalik yung lumang fixing bolt. Pinalitan ko na ng Allen type na fixing bolt para mas madaling higpitan. Natsambahan ko na naman mga tol. Wala na yung kalong. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. At ngayon, kakalikutin ko na yung wheelset.
At pagkatapos ko ngang magpalit ng bottom bracket, itong wheelset naman ang kakalikutin ko. At kung mapapansin nyo, halos dumikit na yung gulong sa kaliwang bahagi ng seat stay and chain stay. At ang isa pang napansin ko, kulang ng lock nut yung left side ng axle. Palagay ko ito yung naging dahilan kung bakit halos dumikit na yung gulong sa kaliwang bahagi ng seat stay. At nung tinanggal ko nga yung mga nut ng axle, at ito yung napansin ko mga tol, ang laki ng space, diba? Hindi tumugma yung axle dun sa hub spacing ng frame. At isa lang ang ibig sabihin niyan, kulang talaga ng lock nut yung axle. Kaya maglalagay ako ng lock nut para sumakto dun sa hub spacing ng frame. At baka sakaling gumitna na rin yung gulong. Ito nga pala yung lock nut na ikakabit ko. Dadalawahin ko na dahil maninipis yung lock nut na available namin. At pagkatapos ko nga lagyan ng lock nut yung axle, sinukat ko na agad. Nakuha naman natin yung tamang hub spacing mga tol. Kaya nga lang, kahit naglagay na ako ng lock nut, hindi pa rin umubra. Hindi pa rin gumitna yung gulong mga tol. Pero okay lang yan, at least nakuha natin yung tamang length ng axle. At naitugma natin doon sa hub spacing ng frame. Akala ko talaga madadali ko na yung sentro ng gulong sa paglalagay lang ng lock nut. Hindi lang pala sa lock nut yung problema, pati rin pala doon sa pagkaka-align ng wheelset. Nakabilao ng pakaliwa. Anyway, para madali ko na talaga yung sentro na yan, ito Todos Los Santos Mariano, kain doon natin yan, men. Dadaanin natin yan sa tsamba. At eto na nga yung resulta ng pagkaka-align ko mga tol. Mukhang natsambahan ko na naman Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Sentrong sentro. Galing ha? At eto na yung resulta kapag nakakabit na yung gulong mga tol. Panis, mukhang malabo ako magmintis Gusto mo lang manahimik, ha? So paano mga tol? Tatapusin ko muna to. Salamat nga pala sa panonood.